May mga araw sa taon na hindi basta araw lang, kundi araw na pinaniniwalaang may kakaibang lakas. Isa sa mga araw na ito ay ang Biyernes Santo. Ayon sa matatanda, ito raw ang araw kung kailan tahimik ang mundo, pero mas malakas ang kapangyarihan ng mga bagay na ginagawa mo. At isa sa mga pinakamatandang pamahiin sa Pilipinas ay ang paggawa ng langis ng niyog sa Biyernes Santo. Sinasabi nila na kapag ginawa mo ito sa araw na ito, hindi lang basta langis ang makukuha mo, kundi isang langis na may kapangyarihang magpagaling, magtaboy ng malas at magprotekta laban sa masamang enerhiya. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ito ginagawa, bakit ito pinaniniwalaan at kung bakit may mga matatanda na nagsasabing huwag na huwag mong maliitin ang langis na ginawa sa Biyernes Santo. Ayon sa mga pamahiin, ang Biyernes Santo ay araw ng sakripisyo at katahimikan. Ito raw ang araw kung bakit pinakamalakas ang panalangin at pinakamalapit ang tao sa espiritual na kapangyarihan. Sabi ng matatanda, kapag gumawa ka ng langis ng niyog sa araw na ito, mas mabilis itong kumikintab, mas mabango ito kahit walang halong pabango, at mas tumatagal ang bisa nito kaysa ordinaryong langis. Pero ang kinakatakutan ng iba ay ang kasabihan na kapag gumawa ka ng langis sa ibang araw, karaniwang langis lang iyon. Pero kapag ginawa mo ito sa araw ng Biyernes Santo, nagiging langis na may basbas. May mga lolo at lula na nagsasabing may dahilan kung bakit ginagawa ito tuwing Biyernes Santo. Sabi nila, sa araw na ito raw ay tahimik ang paligid dahil pati mga masasamang espiritu ay hindi gaanong makagalaw. Kaya kung gumawa ka ng langis sa araw na ito, hindi raw ito madaling mapasukan ng masamang enerhiya. Kapag gumawa ka ng langis ng niyog at ginamit mo ito sa taong may sakit at gumaling siya, huwag mong ipagyabang. Dahil ayon sa paniniwala, ang langis na ginawa sa Biyernes Santo ay may lakas lang kapag ginagamit sa mabuting layunin. Kapag ginamit mo ito sa panlalamang o panluloko, sinasabi nila na ang swerte ay babalik sa iyo bilang malas. Sa tradisyon, ang langis ng niyog na ginawa sa Biyernes Santo ay ginagamit para sa sakit ng ulo, pananakit ng katawan, sipon at lagnat, at kahit sa usog ayon sa matatanda. Ipahid mo lang ito sa noo o sa likod ng liig habang nagdarasal at mararamdaman mo raw ang init ng langis na parang may gumagalaw na lakas. May mga kwento pa nga na ang batang ayaw tumigil sa pag-iyak ay humihinto kapag pinahira ng langis na ginawa sa Biyernes Santo. Totoo man o hindi, ang mahalaga raw ay ang paniniwala. Dahil ayon sa kasabihan, ang langis na may dasal ay mas makapangyarihan kaysa langis na walang panalangin. Bakit niyog ang ginagamit? Hindi raw basta anumang halaman ang ginagamit. Ang niyog ay matagal ng simbolo ng kalinisan at buhay sa kultura natin. Sabi ng matatanda, ang niyog daw ay parang tao. May tubig, may laman at may buhay. Kaya kapag ginamit mo ito sa isang banal na araw tulad ng Biyernes Santo, mas pinaniniwala ang nagiging mas epektibo ang langis. May pananakot pa nga sa sinasabi ng iba, kapag gumawa ka ng langis at ginamit mo ito sa masamang gawain, ang bisa raw nito ay mawawala at ang natitirang langis ay magiging ordinaryo na lang. Ayon sa matatanda, may mga bawal kapag gumawa ka ng langis ng niyog sa araw ng ito. Huwag maingay, huwag magmura, huwag magalit, at higit sa lahat, huwag mong gawing biro ang ginagawa mo. Kapag gumawa ka ng langis habang masama ang loob mo, mawawala ang bisa nito. At ang mas nakakatakot na paniniwala,
Kapag ginawa mo ito habang nagagalit ka, ang langis ay hindi raw magpapagaling, bagkus magiging walang silbi. May mga tao na nagsasabing nakaranas na sila ng kakaibang epekto ng langis na ginawa sa Biyernes Santo. May isang kwento na ang isang matanda raw ay may matinding sakit sa tuhod. Kahit anong gamot ay hindi gumana. Pero nang ipahid sa kanya ang langis na ginawa sa Biyernes Santo, unti-unti raw gumaan ang pakiramdam niya. May isa pa na nagsabi na ang anak niya ay madalas bangungutin, pero simula ng pahira ng langis sa noo bago matulog, nawala raw ang masamang panaginip. Hindi natin masasabi kung totoo man o pamahiin lang, pero sa dami ng kwento, hindi mo rin maiwasang mapaisip. Sabi ng matatanda, ang mga pamahiin ay hindi ginawa para takutin ang tao, kundi para ipaalala na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. At ang paggawa ng langis ng niyog sa Biyernes Santo ay isa sa mga tradisyong patuloy na pinaniniwalaan ng maraming Pilipino. Hindi ito tungkol sa takot lamang, kundi tungkol sa paniniwala, respeto at tradisyon na ipinasa mula sa matatanda hanggang sa susunod na henerasyon. Maikwento ko rin po sa inyo ito mga ka-Clover. Dahil po ako ay laking probinsya, naranasan ko rin po ito na gumawa po kami ng langis na gawa sa niyog. Gumagawa po kami tuwing Biyernes Santo at pinanggagamot po talaga namin. Ginagamit namin sa, gaya ng sinabi dito, sa paghihilot, sa pagmamasahe, sakit ng ulo, sa lagnat. Ginagawa po talaga namin yan noon. At matatandaan ko po ay mabisa po naman talaga. At isa pa nga pong pamahiin namin noon, nung kaming bata pa hanggang sa paglaki namin, tuwing Biyernes Santo ay bawal daw po kaming maligo, sabi ng magulang po namin. Pero ngayon, naliligo na rin kami talaga kahit Biyernes Santo. Parang yun lang po ang pamahiin na hindi namin nasunod dahil siyempre alam naman natin ang panahon dito sa ating Pilipinas, no? Napakainit po talaga, ang hirap ng hindi makaligo sa isang beses sa isang araw, ano? Maraming bawal po, maraming pamahiin na dapat nating gawin tuwing Holy Week or lalo na sa araw ng Biyernes Santo. At respeto na rin po sa mga hindi Katoliko. Baka may mga hindi po sa inyo naniniwala. Kanya-kanya na lang po tayong mga paniniwala, pero kami po ay pinaniniwalaan namin po ito dahil ginawa na po namin yan noong kami bata pa. Kaya kung sakaling may pagkakataon kang gumawa ng langis ng niyog sa araw ng Biyernes Santo, gawin mo ito ng may respeto at may dasal. Dahil ayon sa kasabihan, ang langis na ginawa sa banal na araw ay hindi basta langis. Ito ay simbolo ng pananampalataya at pag-asa. At tandaan mo ito, maaring hindi lahat ng pamahiin ay totoo, pero ang mga bagay na ginagawa mo ng may paniniwala ay mas nagiging makapangyarihan. Pero bago tayo magtapos, may isang bagay na dapat mong malaman, lalo na kung balak mong gumawa ng langis ng niyog sa araw ng Biyernes Santo. Dahil ayon sa matatanda, hindi lang ito araw ng katahimikan, ito rin ang araw na mas mahigpit ang mga bawal. Sinasabi nila na kapag hindi mo nirespeto ang araw na ito, ang anumang gagawin mo, lalo na ang paggawa ng langis, ay mawawala ng bisa. Bawal na bawal din ang magsaya sa araw na ito. Hindi ito araw ng tawanan, hindi ito araw ng videoke, at hindi rin araw ng selebrasyon. Sinasabi nila na kapag masaya ka habang Biyernes Santo, para mo raw nililimutan ang kahalagahan ng araw na ito. At ayon sa paniniwala, ang sobrang saya sa araw na ito ay pwedeng mapalitan ng biglang malas o lungkot. Susunod,
bawal ang maglakbay. Kahit pa nakatira ka sa bundok o sa probinsya, sinasabi ng matatanda na iwasan ang paglalakad sa masusukal na daan, sa gubat o lugar na tahimik at walang tao. Ayon sa pamahiin, ang Biyernes Santo ay araw na mas tahimik ang mundo, pero mas aktibo raw ang mga hindi nakikitang nilalang. Kaya mas mabuti raw manatili sa bahay at huwag magpasyal. At ang panghuli na sinasabi nilang pinakamahigpit, bawal na bawal kumain ng karning baboy sa Biyernes Santo. Hindi lang daw ito basta bawal, kundi simbolo ng respeto. Ayon sa matatanda, ang araw na ito ay araw ng pag-aayuno at pag-aalala. Kaya ang pagkain ng karne, lalo na ang baboy, ay pinaniniwalaang hindi magandang gawain at may kasabihan pa na ang taong hindi sumusunod dito ay maaaring makaranas ng hindi magandang pangyayari bago matapos ang araw. Hindi lahat ng araw sa taon ay pare-pareho. At ang Biyernes Santo ay isa sa mga araw na sinasabing hindi dapat binabaliwala. Sabi ng matatanda, ang mga taong walang respeto sa araw na ito, ang mga nag-iingay, ang mga nagtatawanan, ang mga gumagawa ng bawal, kadalasan ay sila rin ang unang nagsisisi kapag may hindi magandang nangyari sa kanila. Dahil ayon sa paniniwala, ang araw na ito ay hindi araw ng saya, kundi araw ng pag-alala, at kapag pinili mong baliwalain ang kahalagahan ng Biyernes Santo, sinasabi nila na ang malas ay hindi agad dumarating, pero dumarating ito kapag hindi mo inaasahan. Kaya kung gusto mong makaiwas sa malas, makaiwas sa hindi magandang pangyayari, at makaiwas sa pagsisisi, mas mabuting respetuhin mo ang araw na ito. Dahil minsan, ang mga pamahiin ay hindi lang basta kwento, kundi babala.